Sa mapagpalang araw sa ating lahat, ako po si Sarina Espalom at ngayon ilalahad kong aking tutulan sa faith devotion na pinamagatang paano kung hindi totoo ang impyerno. So yung concept natin ngayon is conditional immortality. Then ang scripture ngayon is Matthew 25 verse 46 na sinasabi, "Then they will go away to eternal punishment, but the righteous to eternal life." Sa Tagalog, itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay pupunta sa buhay na walang hanggan. So, yung katuruan natin ngayon is number 1, two destinations, bliss or torment. So, sinasabi dito na lahat ng tao ay may patutunguhan pagtapos ng buhay. Kaligayahan sa piling ng Diyos o pagdurusa sa hiwalay sa Kanya. Ang desisyong ginawa natin sa mundong ito ang magtatakda ng ating walang hanggang kapalaran. So, two destination, bliss or torment. Number 2, two kinds of eternality is life or death. So, sinasabi ito na may dalawang klase ang walang hanggan. Is buhay na kasama ang Diyos o kamatayang spiritual na paghiwalay mula sa Kanya. Ang buhay na walang hanggan ay para sa mga sumasampalataya sa Panginoon Jesucristo at ang walang hanggang kamatayan ay para sa mga tumanggi sa Kanya. So, two kinds of eternality is life or death. And lastly is two resurrected bodies, believers and unbelievers. So, sa araw ng muling pagkabuhay, parehong bubuhayin yung mga sumasampalataya at mga hindi sumasampalataya. So, yung mga mananampalataya ay magkakaroon ng maluwalhating katawan upang mamuhay kasama yung Panginoong Diyos, habang ang hindi mananampalataya ay bubuhayin upang humarap sa paghuhukom. So, bilang application, number 1, prepare for the worst. So, sinasabi ko na dapat tayo maghanda sa anumang maaaring mangyari sa hinaharap, lalo na sa mga spiritual na aspeto sa ating buhay. Hindi natin alam kung kailan darating ang the end, kaya mahalaga ang pagiging handa. So, halimbawa, ang sundalo ay hindi pumunta sa digmaan na hindi naghahanda. Ngayon din, dapat tayo laging handa sa pagbabalik ni Jesus Christ. So, prepare for the worst. Number 2, pray for the lost. So, dapat tayo manalangin para sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoong Jesucristo upang sila rin ay maligtas. Ang panalangin ay isang makapangyarihang paraan upang abutin ang mga nawawala. So, pray for the lost. And last is preach at all costs. Hindi natin dapat ipagpaliban yung mga pagbabahagi ng mabuting balita. Ano man ang sitwasyon, may kalayaan man o wala, dapat natin mangaral si Kristo. So, preach at all costs. So, ayun lamang yung aking tulang daily devotion. Na may matulan kayo, may share sa iba, at syempre ma-apply sa ating buhay. Thank you po sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.